That's a good question. Bakit yung mga preso wala ng right bumoto? Meron. Meron po. Okay? Tanungin ko po kayo, Sir Ronaldo Lopez. Yun po bang mga preso pag bumoto, yun bang boto nila nakaugat sa judgment nila? Nag-trial ba sila? Sige nga. Nag-trial po ba? Diba? Tama, nakakaboto yung mga preso. Pero tanong ko po sa inyo. Hindi na lang, sabihin ko na lang sa inyo pala. Ang pagkakaiba po ng mga preso na nakakaboto at ng senador na hindi na dapat pang bumoto, ito po. Yun pong mga preso po, hindi po sila talaga dapat tanggalan ng karapatan hanggat walang final judgment. Okay? Na magde-deprive ng kanilang karapatan, yung right to suffrage. Pero yun pong kanilang pagboto, nakaugat lamang yun sa kanilang karapatan bumoto. Wala ho itong pinag-uugatan na obligasyon na mag-render o magbaba ng desisyon na makakaapekto sa buhay at kalayaan ng ibang tao. Just simply plain voting rights only. Dito naman po sa senador natin, no? Etong kina Bato de la Rosa. Etong dalawang ito, ang kanila pong boto ay nakaugat po sa kanilang obligasyon na sumuri, tumimbang, active participation sa impeachment trial. Nang sa ganon, yung mga ebidensya ay napapakinggan nila, personally na i-evaluate nila, nakakapagtanong sila kung merong malabo sa kanilang pangunawa. Dahil napakahalaga po niya na nagtatanong sila kasi yung ibababa nilang desisyon ay makakaapekto sa buhay at kalayaan ng Vice Presidente o ng sino mang impeachable official na haharap sa kanilang hukuman sa Senate Impeachment Court. Okay? So, hindi po tamang ikumpara ang mga preso at saka ito pong mga senador. Alright? Yun po yung aking sagot doon. Thank you po.